Mga master, may iilan po sa inyo no na nagpadala sa atin ng screenshot ng kanila pong GSIS MPL, no? MPL Flex application sa Touch, GSIS Touch, at ito po yung lumalabas. Hindi sila makaka-loan dahil ito po yung lumalabas, hindi sila eligible dahil sa yung outstanding balance daw na kanilang loan ay mas mataas kumpara sa loanable amount, at dapat yung net proceeds ay should be greater than 0. So yun na nga po mga master. Bago po nag-offer ng MPL Flex, meron naman daw sila nakikita na net proceeds at makaka-apply naman sila. Pero nung lumabas si MPL Flex, ito na yung naging kapalit ng kanilang loanable amount at net proceeds. So bakit hindi po sila makaka-apply ng loan under the MPL Flex? Atin pong alamin sa episode na ito. Ito po mga master ay personal ko po na opinion. Ito po ay personal ko pong pag-intindi doon po sa mga deduction ng atin pong MPL Flex application. Ang layunin ko po dito ay mabigyan ng sagot itong maraming nagtatanong bakit hindi sila makaka-avail ng loan na noong 2 days ago ay pwede naman. So yung sinisisi ko talaga dito mga master ay ito pong tinatawag na service fee ng GSIS MPL Flex na siya pong napag-usapan na po natin yan, no, sa atin pong nagdaang episode dito po sa MPL Flex. Pwede po ninyong balikan yon, no, yung mga previous videos po natin. I guess kahapon po yun na-upload tungkol po sa GSIS MPL Flex service fee. Bakit siya po yung tinutukoy kong dahilan kung bakit hindi kayo makaka-avail ng loan? Ito po, example po ito. For example, meron kang loanable amount na nasa 500,000. Okay? So, for example din, kaka-renew mo pa lamang na sa MPL. Dahil wala pa tayong ideya na MPL Flex ay September 9 na pala maging available. So, nag-loan ka months before at yung loan balance mo ngayon ay nasa 490,000. So, for example lamang po ito pwede po ninyo itong gamitin na paraan ng pag-compute din, or pwede po ninyong pagkalkula din sa inyong magiging loan sa inyo pong MPL Flex. Makikita naman po ninyo yung inyong pong loanable amount. Under po sa MPL Plus, 2 days ago, na nakikita po ninyo sa inyo pong GSIS Touch, ang service fee na ibabawas ay 200 pesos lamang. Bakit? Dahil po sa guidelines ng MPL Plus, ang service fee kapag loan renewal ay nasa incremental amount lamang ng inyong loan. Ibig sabihin, yung difference ng loan applied at ng outstanding balance, yun lamang ang kukunan ng 2% service fee. Sa example na ito, yung incremental amount na tinutukoy ay 10,000 pesos. Difference ng 500,000 at 490,000, kaya 10,000 pesos times 2%, 200 pesos lamang yung service fee kapag nag-renew ka ng MPL under the MPL Plus. Yung advance interest, kung ngayon kayo nag-apply, yun po ay interest from now until September 30, no? Kasi wala kang deduction sa loan during that time, walang loan amortization. So magdideduct sa GSIS ng pambayad sa interest ng inyong loan from the day na nag-apply ka ng loan until the end of the month, no, bago yung start ng amortization. So yun po ay 5,139 base po sa ating computation. Ang ginamit po nating basihan dyan is 30 days, no? So not necessarily September 9 kasi dapat po ay nasa 28 days na lang. 30 days yung ginamit po natin. Tapos yung ginamit din po natin yung effective interest rate ng MPL Plus for 10 years term. Doon po base sa guidelines ng MPL Plus, of course, no? So sinubukan po natin i-compute. Yun po yung kinalabasan. Tapos meron tayong LRI, Loan Redemption Insurance, of course. Magdideduct din po ng insurance sa loob ng 1 buwan, no? Dahil next month pa yung start ng inyong loan. So dapat insured na yung loan the moment na nag-apply pa lang kayo. 230 kasi base po yun sa rate ng LRI per 1,000 pesos of loan. Tapos meron pong processing fee na 50 pesos doon sa MPL Plus. Kung atin pong titingnan yung total deduction po natin,
no, 200 service fee, 5139 interest rate, advance interest, 230 LRI, 50 pesos processing fee, tapos yung loan balance na 490. Meron pa tayong net proceeds na 4,381 sa MPL Plus gamit po sa ating GSIS Touch, makikita po natin. Pero dito po sa MPL Flex, no, yung paraan ng MPL Flex ay iba. Yung service fee na sinasabi natin ayon sa guidelines, 2% ng loan amount. Ito man ay bagong loan or loan renewal. Kaya nga po binanggit natin sa atin pong nagdaang video na yung paraan ng pag-compute ng service fee sa MPL Flex ay katulad ng nangyari sa pag-compute din ng service fee sa mga private lending institutions doon sa gross amount. Kaya nga po umabot ng 10,000 pesos itong service fee dito kasi 2% of 500,000 pesos. Kahit po yung inyo pong outstanding balance ay 490 pa, no? Malaki pa. Pero dito kasi tayo mag-base sa gross amount ng loan. So doon yung kukunan ng 2%. Again, this is true with the PLIs, kaya huwag kayong pa-compare dyan, no, sa part na ito. Ang pagkakaiba lang dahil 6% yung allowed sa PLIs, dito ay 2% sa MPL Flex. So dito pa lamang mga master, 10,000 pesos na yung service fee, ay makikita mo na yung parang nabayad mo sa principal amount ay kinain na ng service fee. No? Tapos idagdag pa natin itong base sa ating computation based sa guidelines ng MPL Plus, no, na itong result ng computation natin for 30 days din na advance interest, tapos LRI pa, no? Kaya yung resulta nito dito pa lamang mga master, kung titingnan po natin yung magiging deduction po itong service fee, advance interest, LRI ay nasa 14,500 na, 14,500 na yung magiging total po niyan. Tapos 490 lamang yung atin pong loan balance. So kung i-total po natin yan, yung maging deduction natin is nasa 504,000 na. Yung loan amount natin 500 lang, kaya talaga pong hindi ka eligible, no? So dito po, ito po yung dahilan kung bakit ito pong service fee ang tinutukoy nating may salarin kung bakit hindi ka naging eligible ngayon. Kung 2 days ago eligible ka, tapos ngayon sa MPL Flex hindi na, no? So yun naman po ay nilalaman ng guidelines ng MPL Flex. Gusto po nating i-explain ito sa inyo nang mas maintindihan po ninyo kung ano po yung nangyayari sa isang loan application, para naman po mai-consider po ninyo yan the moment na kayo po ay gusto mag-apply sa loan offer na ito. So, nasa decision pa rin po ninyo kung ano po yung magiging hatol ninyo sa MPL Flex, kung kayo ba ay mag-a-avail ng loan or hindi. Pero nakikita po natin dito sa MPL Flex ay hindi na po mangyayari yung nangyayari before na almost after few months ay nagre-renew ng MPL, no, yung mga borrowers ng GSIS. Bakit? Kasi masyado pong masakit ang service fee ngayon under the MPL Flex compared noon dati under the MPL Plus. So sana po ay nakapagbigay tayo ng kaunting impormasyon sa inyo tungkol po dito sa inyo pong mga katanungan. May kaugnayan pa rin sa trending ngayon at hot na topic na uri ng loan ng mga government personnel, ito pong GSIS MPL Flex.